And we are back. So sino ang nakapakinig yesterday sa kwento ni Carmel or Carmel, whatever. How do you pronounce that name? Basta, ganon. Grabe yung Dexter, ang kapal-kapal ng fes. Ang kinabit pa talaga yung kapitbahay pa talaga nilang may asawa at mga anak na. Nako, I promise to you na napaka worth it naman talaga ng pagbabalik ninyo for today para sa finale. Part ano yan, utot? Part 2 and finale po ng kwento ni Carmel. Kaya eto na, wag na nating patagalin pa because I know na excited ka nang matapos ang kwentong ito. Dito lamang sa inyong napaka-paboritong programa na hanggang ngayon, wala pa ring pagmumukhang video ni Mama Mia. Baka sa susunod na linggo or baka tampusin natin tong buwan na to. Basta ganun. Eto na po ang ating tampok na kwento, ang finale, dito lang sa Dear Mama Mia. Mama Mia, masakit para sa akin bilang isang ina na binabaliwala ni Dexter yung anak naming dalawa. Kahit na ang totoo, gustong gusto ko po siyang puntahan. Ang totoo, gustong gusto ko siyang sumbatan. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Sabi ko, hindi na dapat ako ang mauunang kumontak sa kanya. Dahil kapag nagkaganon, alam kong hindi ko na naman mapipigilan ang sarili ko. Oo, Mama Mia, ng mga panahong ito, nakalimutan ko po ang pride ko. Yung pride na pinanghahawakan ko. Yung pride na ilang taon pong nasa akin. Siguro ganun nga talaga ang buhay. Kapag masyado ka ng kampante, dun ka titirahin patalikod. Yung ramdam na ramdam mo talaga yung sakit. Kasi ako dati, ako yung hinahabol. Ako yung pinapahalagahan. Ako yung laging hinahangaan. Pero pagdating kay Dexter, nagbago ang lahat. Sabi ko noon sa sarili ko, sa anak naming si Eliza, dito ko na lang ibubuhos lahat ng pagmamahal ko. Sa totoo lang, sinisisi ko ang sarili ko sa nangyari sa anak namin. Kasi Mama Mia, kung hindi lang sana ako nagpaka-stress, kung inalagaan ko lang sana ang sarili ko, kung pinilit ko na lang sanang magpa-prenatal check-up, o kahit na anong check-up para magka-vitamins ako para sa kanya, siguro hindi naging ganito ang sitwasyon ng anak ko. Bukod kasi sa komplikasyon sa heart, bukod sa pagiging special child, ay may GBS din ang anak ko, Mama Mia. Pero hindi po namin iyon nalaman hanggang nung huli na. Pero bago tayo dumating sa puntong yan, puntahan muna natin ang isang araw kung saan matiwasay akong nagtatrabaho sa pabrika. Hanggang sa bigla akong pinatawag ng supervisor namin. Hindi ko pa naman break pero pinatawag niya ako. Akala ko na may iuutos lang siya sa akin. Pero nung makita niya ako, Mama Mia, ay hindi ko maipinta ang kanyang pagmumuka. Ano pong problema, sir? Tanong ko. Carmel, kailangan mong umuwi sa inyo agad. Yung anak mo raw, nagsi-seizure. Mama Mia, yun lang po ang narinig ko. Meron pa siyang ibang mga sinabi pero hindi ko na naintindihan sa pagkakataong iyon. Isa lang ang pumasok sa isip ko. Kailangan na kailangan ako ng anak ko. Mama Mia, lunch break po yun o lunch time. Ang pabrika po sa lugar namin ay hindi po masyadong maraming sakayan o mga jeep na pwedeng sakyan lalo na kapag hindi pa oras ng labasan. Natataranta na ako noon. Hindi ko na halos malaman kung ano ang gagawin ko. Gusto ko nang makauwi kaagad para sa anak ko. Pero wala akong masakyan. Umiiyak na ako noon. Halos naghihisterya na nga kung tutuusin.
nung biglang may nag-abot ng tulong sa akin. Ikaw si Carmel, hindi ba? Kailangan mo ba ng tulong? Pwede kitang ihatid. Sabi emergency daw sa bahay niyo. Noong mga panahon na yon, Mama Mia, ang gusto ko lang talaga ay makauwi sa anak ko. Kaya wala na akong pake kung sino man yung nagsasalita. Agad na akong umangkas sa motor niya noon. Hindi ko nga alam kung kilala ko ba siya. Kasi sa totoo lang, hindi naman po pamilyar ang kanyang pagmumuka. Halos pinalipad na niya yung motorsiklo niya para makarating lang kami agad sa bahay. San yung sa inyo? Tanong niya. Agad ko siyang iginaid kung saan ang daan papunta sa amin. Pagdating namin ay nakita ko ang muka ng nanay ko na tarantang-taranta habang inaalalayan ang anak ko. Walang ibang kasama noon si nanay. Tanging siya lang dahil may pasok naman ang mga pamangkin ko pati na rin yung mga kapatid ko. Ma, anong nangyari? Anong nangyari kay Eliza? Eto, hindi ko alam eh. Naku, kailangan nating tumawag ng masasakyan. Mama Mia, hindi ko na namalayan na nawala na pala yung lalaking naghatid sa akin. Ilang saglit pa ay may dumating na taxi sa labas ng aming bahay. Yung lalaki pala. Siya pala ang tumawag ng taxi para maisakay ko agad ang aking anak at madala sa pinakamalapit na ospital. Noong naging stable na ang anak ko ay tsaka ko pa naisip yung lalaki. Andun lang pala siya, Mama Mia. Gulat na gulat ako dahil nung kumalma ako, tsaka ko palang naisip na hindi ko pala kilala ang lalaking ito. Hindi siya pamilyar, pero kusa siyang tumulong sa akin. Sorry, hindi pa ako nakapagpasalamat sa'yo. Thank you nga pala ha. Nakakahiya dahil nandito ka pa hanggang sa mga oras na to. Hindi, gusto ko lang siguraduhin na maayos kayo ng anak mo. Ako nga pala si Ivan. Bago lang ako sa pabrikang pinapasukan mo. Sir Ivan? Ikaw ba yung sinasabi nilang bagong supervisor sa kabilang department? Tumango siya. Oo. Naku sir, maraming salamat po talaga ha. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko na nadala dito sa ospital ang anak ko. Walang anuman yun. Kitang-kita kasi sa mukha mo kanina na tarantang-taranta ka na. Sa susunod, humingi ka ng tulong ha. Huwag mong suluhin ang mga pinagdadaanan mo. Sige po sir, maraming salamat po. Makakabawi din ako sa inyo. Huwag mo nang isipin yon, Carmel. Ang mahalaga, ayos na ang anak mo. Mama Mia, sa totoo lang, siya po ang tumulong sa akin para buhatin ang anak ko papunta sa taxi at buhatin din ito papasok ng ospital. Hindi siya kagwapuhan. Mataba din siya, Mama Mia, at tahimik. Kung tutuusin, kung ngayon ko iisipin, hindi po siya ang tipo ng lalaking magugustuhan ko. Kaya lang nung mga panahon na yun, hindi yan pumasok sa isip ko kasi ang natatandaan ko ay ang pagkataranta ko para sa anak ko. Mama Mia, hindi ko agad napansin si Ivan. Hindi dahil sa masama siya, kundi dahil ayoko na lang din talagang umasa. At isa pa, hindi po ang mga katulad niya ang type ko. Nung mga panahon na yun, sabi ko sa sarili ko, hindi na muna ako magbo-boyfriend. Ayoko na. Mas ipopokus ko na lang ang anak ko na halata naman talagang nangangailangan ng sobrang pagkalinga. Hindi lang bilang isang ina, kundi pati na rin sa pinansyal, Mama Mia. Pero hindi ko namamalayan na mula pala nung tinulungan ako ni Ivan ay naging close na kaming dalawa. Oo, Mama Mia. Lagi na siyang nandyan. Tumutulong. Nagtatanong kung anong mga kailangan ko. Paminsan-minsan inaaya niya rin akong magkape o magmerienda kapag break ko sa trabaho. Halos magkasabay na rin ang break namin.
Naging kaibigan na rin siya ng mga kaibigan ko dun sa pinagtatrabahuan ko. Alam mo, Carmel, yung si Sir Ivan, parang may gusto sa'yo. Biro sa akin ng isa kong kasamahan isang araw. Nako, huwag niyo na nga akong pinagtitripan dyan. Tsaka bakit naman magkakagusto sa akin si Sir Ivan? May anak na ako. Sa estado ng buhay niya, pwede siyang kumuha nung mga walang sabit, nung mga dalaga. Naku, wala namang ganyan sa pagmamahal. Yung iba nga dyan, kahit 5 na yung anak, sa iba-ibang lalaki pa ha, nakahanap pa rin ng tunay na pag-ibig. Ikaw pa kaya? Ang ganda-ganda mo kaya? Tumatahimik na lang ako, Mama Mia. Pero hindi naman po ako manhid. Ramdam ko naman po ang pag-aaruga at syempre pag-aalaga ni Ivan, hindi lamang sa akin kundi maging sa anak ko. Lagi niyang tinatanong kung kumusta na si Alyssa. Lagi niyang tinatanong kung ano ang kailangan ng bata. Minsan nga, Mama Mia, nauuna pa niyang maramdaman ang problema ko kaysa sasabihin ko ito sa kanya o kahit na sinong mga kaibigan ko sa trabaho. O eto, Carmelo. Naku, Sir Ivan, hindi ko naman po hinihingi ito eh. Tsaka nakakahiya naman po. Tanggapin mo na yan. Alam kong kailangan ni Alyssa ng gatas. Hindi nakakakain ng maayos yung anak mo kaya kailangan niya ng gatas. Mamahalin po ang gatas ng anak ko, Mama Mia. Hindi po siya basta-bastang nabibili sa kung saan-saan lang. Kailangan po siyang antayin sa isang sikat na drugstore dahil sila lang po ang nagbebenta noon. At mahal din po talaga ang gatas na yon. Ilang beses na po akong sinalo ni Sir Ivan. Hanggang isang araw ay kinausap ko na siya. Prinangka. Sir Ivan, hindi naman po sa pinagdududahan ko yung intensyon ninyo pero sana po maintindihan ninyo na ayoko pong tumatanggap ng tulong, lalo na kung hindi ko alam ang kapalit. Carmel, ganun na ba talaga ang naging epekto sa'yo nung ginawa ng ex mo? Na kailangan mong pagdudahan ang bawat intensyon ng mga taong lumalapit sa'yo? Aaminin ko, Carmel, gusto kita. Oo, mahal na nga kita eh. Pero alam ko namang hindi pa ito ang tamang panahon para manligaw sa'yo. At sana wag mong isipin na kaya ako ginagawa to para magkaroon ka ng utang na loob sa akin. Dahil ayoko rin naman kung sakaling mapipilitan ka lang sa akin. Tanggapin mo to bilang tulong, bilang isang kaibigan. Nakita ko sa mga mata ni Sir Ivan yung pagiging sincere niya, Mama Mia. Kaya naman tinanggap ko na lang din yun. Tapos mula noon ay naging close pa kami. Hindi lang sa akin, kundi maging sa mga kaibigan ko. Pati na nga sa mga kuya ko eh. Pati sa mga kapatid ko at sa nanay ko naging close na si Ivan. Kapag meron kasing okasyon sa bahay ay pumupunta po siya kasama ng iba naming mga kaibigan. At kapag nandun siya sa bahay ay feel at home talaga siya. Kitang-kita mo sa kanya yung pagiging isang totoong lalaki. Yung may kumpiyansa pero hindi mayabang. Mama Mia, ewan ko. Kahit na kung pisikal na aspeto naman ang ating pag-uusapan, ay hindi po siya yung mapapabilang sa tatawagin yung mga gwapo. Pero para sa akin, habang tumatagal po, habang nakikilala ko po si Ivan, ay nakikita ko po kung gaano siya kabuting tao. At bukod sa pagiging mabuting tao, nakita ko rin kung gaano siya kabait. At dahil doon ay unti-unti po siyang gumagwapo sa paningin ko. Hindi ko namamalayan na unti-unti na pala akong kinikilig sa mga mumunting tulong na binibigay niya sa akin. Pati na rin sa pag-aaruga at pag-aalaga niya sa akin. Minsan nga, Mama Mia, meron pong okasyon sa aming kumpanya. Christmas party po yun. At syempre, natural lang dahil maraming tao, natural ang pag-iinuman.
Nung medyo nakainom na ako at uuwi na sana ako, ay tinawag niya ako. Yahatid na kita, Carmel. Medyo nakainom ka eh. Hindi naman po sir. Pinilit lang kasi ako ni na Beverly eh. Alam ko naman. Pero pwede ba, Carmel? Tigilan mo na nga yung pagtawag-tawag sa akin ng sir. Ilang buwan na rin tayong magkaibigan, pero sir pa rin hanggang ngayon ang tawag mo sa akin. Nakakahiya naman kasi. Ano bang nakakahiya? Magkaibigan naman tayo. Mama Mia, dahil doon ay naging Ivan na ang tawag ko sa kanya. Hinatid niya ako nung gabing yun. Hindi niya ako pinabayaan. Lagi siyang nandyan sa tabi ko. Na para bang kapag nandyan siya, Mama Mia, ay may bumubuhat sa konting bigat na matagal ko ng pasan-pasan. Para bang kapag nandyan siya, nararamdaman ko na gumagaan kahit papaano ang mga dalahin ko. May isang tao akong nasasabihan ng mga hinanakit ko sa buhay. May isang tao akong napaghihingan ng mga problema ko nang hindi ako hinuhusgahan. Mama Mia, hindi naman niya ako nililigawan. Although nasabi na niyang gusto niya ako. Pinaparamdam niya lang na lagi siyang nandyan. Kapag merong problema sa bahay, lagi siyang nauunang sumasaklolo. Kapag kulang ang pambili ko ng gatas o kahit na gamot para sa anak kong si Eliza, ay nandyan siya. Minsan binibili na niya yung gamot. Hindi ko alam, hinihingi pala niya sa mama ko yung reseta. Magugulat na lang ako dahil darating yan, may bitbit na mga groceries, gatas at saka gamot para sa anak ko. Minsan nakakahiya na talaga, Mama Mia. Lagi kong sinasabi sa kanya na hindi naman niya talaga kailangang gawin ang mga bagay na yon. Pero ang sabi niya ay gusto niya raw gawin yon, hindi lang para sa akin kundi para sa anak ko. Huwag kang mag-alala. Wala namang namimilit sa akin. At kung ayaw mo talaga sa akin, di naman kita pipilitin. Hayaan mo lang akong alagaan si Eliza. Sa totoo lang, Mama Mia, parang siya yung naging tatay ni Eliza. Isang gabi, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko ay nagulat ako dahil andun si Dexter sa labas. Anong gusto mo? Carmel, namimiss na kita eh. Tumawa ako ng mapakla. Yung tawang walang ligaya. Namimiss? Ilang buwan na ang nakaraan? Mula nung umalis ako sa bahay ninyo, ngayon ka pa nagpakita? Bakit mo ako na-miss, Dexter? Dahil ba wala na kayo nung Ate May mo? Dahil ba mas pinili niya yung kanyang pamilya at yung kanyang asawa at iniwanan ka? Oo, Mama Mia. Alam ko yun. Kasi pinsan nga niya yung isa sa mga best friends ko, 'di ba? Yung pinsan niyang nagalit sa kanya nung malaman nito ang ginawa ni Dexter sa akin. Kaya naman, kahit ayokong makarinig ng kahit anong balita tungkol kay Dexter, ay nakakabalita pa rin ako dahil sa pinsan niya. At nalaman ko ngang iniwan siya nung may asawang babaeng kinakalantari niya dahil mas pinili nito ang kaniyang mga anak at asawa. Kaya naiwanang mag-isa si Dexter. Kaya siya nandito ngayon. Hindi dahil mahal niya ako, hindi dahil namimiss niya ako o mahal niya ang anak namin, kundi dahil wala siyang choice. Dahil wala nang may gusto sa kanya nung mga panahon na yun. Patawarin mo ako, Carmel, please. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako. Gusto kong sumigaw. Gusto ko siyang kumprontahin. Gusto ko siyang sumbatan. Gusto kong itanong kung nasaan siya nung umiiyak ang anak namin sa gabi. Nasaan siya nung nagsiseizure ang anak ko at isinugod sa ospital? Nasaan siya nung walang-walang gatas ang anak ko? Nung buhat-buhat ko ang mundong mag-isa, nasan siya? Pero nanahimik ako. Hindi ako sumagot sa kanyang mga sinabing
Namimiss niya ako at humihingi siya ng tawad sa akin. May iba na ba? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Nagpupuminit pa nga siya, Mama Mia, buti na lang at dumating ang kuya ko. Noon ay nasuntok na nga siya. Gigil na gigil ang kuya ko noon. Alam mo bang hayop ka, matagal ko nang gustong gawin yan sa'yo. Buti at ikaw nagpakita dito para magawa ko yan sa'yo, ha? Bakit ka nandito? Guguluhin mo na naman ang buhay ni Carmel? Umalis ka. Wala ka namang kwentang ama. Nagmamakaawa pa noon si Dexter, Mama Mia, pero walang nakinig sa kanya. Pumasok ako sa loob ng bahay. Sa totoo lang, siguro harsh man kung iisipin, pero nung mga panahon na yun ay wala po akong naramdaman sa kanya. Hindi nga ako naawa nung nasuntok siya ng kuya ko eh. Hindi nga ako naawa nung gusto pa siyang bugbugin nito. Buti na lang at lumabas si Mama at siya ang pumigil sa kuya ko. Dahil kung hindi, bugbog sarado talaga si Dexter nung mga panahon na yun. Mama Mia, pagkatapos ng gabing yun, ay hindi na po tumigil si Dexter. Lagi na po niya akong inaabangan sa labas ng trabaho. Minsan, papasok pa lang ako sa pabrika, nandun na siya. Susunduin kita mamaya, Carmel, ha? Anong oras ba ang out mo mamaya? Mag-OT ka ba? Tanong niya palagi kahit hindi ko siya sinasagot. Sa totoo lang, yung mga kaibigan ko ay ayaw na talaga akong bumalik pa kay Dexter. Mismo nga pinsan niya na best friend ko. Lagi akong pinapaalalahanan na hindi raw talaga nagbabago ang isang tao. At hindi mo rin daw talaga malalaman kung totoong nagbago na siya, lalo pat lumapit lang naman siya sa akin nung iniwan na siya nung kabit niya. O nung babaeng ginawa siyang kabit. Pero may iilan din, lalo na yung mga hindi masyadong nakakaalam ng mga kwento ko na nagsasabing mas kailangan daw ng anak ko yung ama niya. Pero Mama Mia, napagtanto ko rin. Kung talagang gusto ni Dexter na bumawi, kung talagang nagsisi siya, dapat hindi ako ang lalapitan niya, 'di ba? Dapat maging responsable na muna siyang ama bago niya kunin ang loob ko. Pero hindi eh. Hindi siya pumupunta ng bahay, ni hindi siya nangangamusta sa bata. Ako lang ang pinupuntahan niya. Ako ang inaabangan niya. Hanggang sa may mga hapon na sinahatid na nga ako ni Ivan sa bahay. Kumuha pa nga siya ng sasakyan noon, Mama Mia, dahil kapag motor, nababasa kami sa ulan. Ayaw niya raw na mabasa ako sa ulan dahil baka lagnatin ako at galing pa ako sa sobrang pagtatrabaho sa pabrika. Oo, Mama Mia. Kumuha siya ng 4 wheels car para raw maihatid niya ako ng matiwasay. Aminin kong kinilig ako nung mga panahon na yun. Pero bukod sa kilig, nakaramdam din ako ng takot. Takot na baka masaktan ko ulit ang sarili ko. Takot na baka magkamali ulit ako sa pagpili ng lalaki. At isa pa, Mama Mia, aaminin ko po nung mga panahon na yon. Hindi ko po naiisip na si Ivan ang makakasama ko habang buhay. Oo na, alam kong huhusgahan niyo ako pero sumasagi talaga sa isip ko na hindi siya kagwapuhan. Kumbaga, Beauty and the Beast daw kaming dalawa. Yun ang sabi-sabi. May iba pa nga, Mama Mia, na nagsasabing ginagamit ko lang daw si Ivan. Mga nagsasabing, kaya raw ako pumapatol kay Ivan o pumapayag na ihatid niya dahil may nakukuha ako. Ang dami-dami kong naririnig na chismis noon. Isang hapon, lumapit ako kay Ivan habang nagkakape siya. Nasa pantry kami noon nung pabrika. Pantry pero ang totoo malaki po yung kainan sa loob mismo ng pabrika kung saan nakatambay ang mga taong nakabreak.
Oh, Carmel, naka-break ka rin pala? Tanong niya. Ivan, matanong nga kita. Ano ba talaga ang pakay mo sa akin? Ano ba talaga ang gusto mo? Carmel, alam ko wala pang 1 taon yung baby mo. Ang plano ko sana tsaka na ako manliligaw sa'yo kapag nakita ko na naayos ka na. Kaya lang, aaminin ko, natakot ako. Natatakot ako dahil ngayon nakikita akong inaabangan ka na ulit ni Dexter. Bumabalik na ulit siya sa'yo. Hindi na ako babalik sa kanya, Ivan. Sigurado ka? Oo. At oo, Ivan, pinapayagan na kitang ligawan nako. Mama Mia, nagulat ako sa tuwang nakita ko sa kanyang muka. Halos mapasigaw nga siya at napalingon nga sa kanya yung iilan sa mga taong nandoon. Talaga? Sigurado ka? Tuwang-tuwa niyang tanong. Oo, sigurado ako. Promise, hindi ka magsisisi, Carmel. Simula noong araw na yon, noong araw na sinabi kong pwede na niya akong ligawan, ay naging doble pa ang effort ni Ivan. Araw-araw siya halos nasa bahay. Minsan nga kahit wala kaming pasok o wala siyang pasok sa pabrika, ay nandun siya. Nakikitawa sa mga kapatid ko, tumutulong sa mama kong nagluluto, tumutulong din sa akin na alagaan ang anak ko. Mama Mia, sa totoo lang, sa bawat araw na lumilipas ay mas lalong nakukuha ni Ivan ang loob ko. Hanggang sa sinagot ko na nga siya. Ang tawag ko sa kanya ay Bok. Kasi nga, mataba po siya. Yung mataba, sa Bisaya po ay tambok. Kaya po, Bok ang tawag ko sa kanya. Ang tawag naman niya sa akin ay babe. Kasi raw bagay sa akin kasi maganda ako. Simula nung naging kami, unti-unti pong mas lalong gumaan ang loob ko. Hindi na pumapayag si Ivan na hindi siya nakikihati sa gastusin ko para sa anak ko. Minsan nga, hindi na ako nakakagastos kasi tuwing sweldo o tuwing sahod niya, ay pumupunta siya ng bahay na dala na ang pang-1 buwan na gatas ng anak ko. Pati na rin mga gamot nito at kung ano-ano pang mga laruan. Naging malapit din si Eliza sa kanya. Nagulat nga ako isang araw kasi narinig ko ang anak ko na papa ang tawag kay Ivan, Mama Mia. Huy anak, bakit mo tinatawag na papa si Ivan? Papa, sabi nung bata. Hindi kasi siya masyadong nakakapagsalita kahit na mag-1 taon na siya noon. Lumipas pa ang mga araw. Lagi pa rin nangungulit si Dexter. Minsan nga, Mama Mia, tinext pa niya ako. Yan ba yung lalaking ipapalit mo sa akin? Ano kaya magiging itsura ng mga anak niyo kapag yan ang nakatuluyan mo? Carmel naman, di naman kita kilalang pumapatol sa pangit. Galit na galit ako nung ma-receive ko yun. Kaya tinawagan ko siya kahit ayoko na sana siyang kausapin pa. Hoy Dexter, ang kapal naman ng mukha mo para sabihin yun sa boyfriend ko. Ano, tingin mo, gwapo ka na? Kasi sa pisikal mong itsura? At tingin mo, pangit? Si Ivan? Kasi mataba siya, maitim siya, pango ang ilong niya? Para sabihin ko sa'yo, Dexter, di hamak na wala ka sa kalingkingan ni Ivan. Mas gwapo siya sa'yo ng 100 beses. Kasi alam mo bakit? Dahil responsable siya. May pangarap siya. Mabuti siyang tao. Hindi siya manloloko at lalong hindi siya sinungaling. Kaya yung kagwapuhan mo, sa pisikal na anyo, sa balat mo, sa'yo na yan, saksak mo sa baga mo. Kahit anong gawin mo, hindi na ako babalik sa'yo. Mama Mia, unang beses po talagang nasaktan ako noon
para kay Ivan. Nagalit ako sa pang-iinsulto ni Dexter sa kanya. At doon ko nalaman at napagtantong, mahal ko na talaga si Ivan. Hindi dahil sa kung ano ang naitutulong niya sa akin, kundi dahil nakita ko ang kabutihan niya bilang isang tao. Pagkatapos kong tawagan si Dexter ay tinawagan ko si Ivan. Inaya ko siyang makipag-date. Pagdating pa lang niya sa bahay, kahit na nasa paligid lang ang mama ko at iba kong mga kapatid, ay wala na akong pakialam at niyakap ko na siya at hinalikan. Kasi sa araw na yun, sa araw na inunsulto siya ni Dexter sa akin, doon ko napatunayang mahal ko na talaga si Ivan. Mama Mia, nag-date kaming dalawa. Pagkatapos naming mag-date ay inaya ko siya sa isang motel. Ayaw pa nga niya eh. Bakit? Hindi ko naman hinihingi yun eh. Alam ko. Pero gusto kong patunayan sa'yo na mahal kita. Gusto kong patunayan sa'yo na wala akong pakialam sa sinasabi ng ibang tao. Gusto kong patunayan sa'yo na hindi kita ginagamit, Ivan. Alam ko namang hindi mo ako ginagamit. Alam ko namang hindi ka ganyang klaseng babae. Mamahalin ba kita kung ganyan ang tingin ko sa'yo? Pero hindi mo kailangan gawin to, babe. Hindi mo kailangan isuko ang sarili mo sa akin. Pero gusto ko, Ivan. Mama Mia, dahil sa pamimilit ko kay Ivan ay wala na nga siyang nagawa. Siya pa ba ang aarte? Ako na nga itong nagpipresenta ng sarili at katawan ko sa kanya, 'di ba? Kaya pumasok kami sa isang motel. At doon, Mama Mia, ibinigay ko ang sarili ko sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi katulad nung panahon na kay Dexter ko binibigay ang aking sarili, na kinakabahan ako. Kay Ivan, ramdam kong komportable ako, Mama Mia. Ramdam kong hindi ako kinakabahan. Ramdam kong ligtas ako habang may nangyayari sa aming dalawa. At bukod pa doon, ramdam ko po ang pag-iingat ni Ivan sa akin. Na para bang gusto niyang siguraduhin komportable ako, na hindi ako napipilitan, na maayos at masaya din ako sa ginagawa naming dalawa. At pagkatapos may mangyari sa aming dalawa, dun na nga na seal sa utak at puso ko na si Ivan ang lalaki para sa akin. Kinabukasan, pumunta ako ng simbahan ng mag-isa. Umiiyak ako sa Diyos. Lord, eto na ba talaga? Si Ivan na ba talaga ang binibigay mo para sa akin? Lord, alam ko pong mapili ako. Alam ko pong maarte ako dati. Pero ngayon ko napagtanto na hindi pala sapat ang pisikal na itsura, ang pisikal na pagmumuka para masabi mong magiging masaya ka. At Lord, kung si Ivan na nga, sana po, gawin niyo po ang lahat para wag kaming mawalay sa isa't isa. Paglabas ko ng simbahan ay napakagaan ng pakiramdam ko. Pagkatapos nung araw na yon, pagkatapos nung ininsulto ko pabalik si Dexter dahil sa pang-iinsulto niya kay Ivan, ay hindi na siya muli pang nagparamdam sa akin. Si Ivan din naman, Mama Mia, ay naging extra sweet pa siya. Hanggang sa paulit-ulit na nga na may nangyari sa amin. On our first anniversary, Mama Mia, ay nag-pregnancy test po ako. Kasi naramdaman ko na noon na merong nagbago sa akin. Hindi naman po irregular ang menstruation ko, kaya nagulat ako nung na-delayed ako. Kinakabahan ako sobra. Nanginginig pa nga ang kamay ko nung tinitake ko na yung pregnancy test kit eh. At nung nakita ko ang 2 pulang-pulang guhit na nandoon, ay hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Umiiyak ako noon sa CR ng pabrika. Hindi ako lumabas. Tapos na ang break ko kaya hinahanap na ako ng supervisor ko. At dahil alam na ng buong pabrika ang tungkol sa relasyon naming dalawa ni Ivan,
ay pinuntahan ng supervisor ko si Ivan sa department niya. Hinanap ako. Doon ay nagulat si Ivan kasi nawala daw ako. Tinatawagan niya ang cellphone ko at nakita ko yon. Sa pangatlong tawag niya ay tsaka ko sinagot ito nang umiiyak. Babe, nasan ka? Tanong niya sa kabilang linya. Bok, may problema ako. Nasa CR ako ng wing 2 sa second floor. Agad-agad niya akong pinuntahan. Nung nakapunta siya ay agad kong pinakita sa kanyang pregnancy test kit. Mama Mia, nakita ko po ang tuwa at kaba na sabay rumihestro sa kanyang mukha. Oh, bakit ka umiiyak? Baka maapektuhan yung baby natin. Bok, kasi, hindi pa ako handa. Tsaka baka hindi ka rin handa. Ano ka ba, babe? Handa ako. Handa ako kahit anong mangyari. Sige na, mag time out ka na. Paalam ka na sa supervisor mo, sabihin mo, masama ang pakiramdam mo dahil mag-out na rin naman ako. Sasamahan kita. Pa-check up tayo. Mama Mia, sa unang pagkakataon, kasi nung nabuntis ako kay Eliza, hindi ko naman naranasan yung ganito eh. Nung sabihan akong magpa-check up, wala naman eh. Wala namang ganun si Dexter. Kaya nanibago talaga ako kay Ivan. Pagkatapos kong magpaalam sa supervisor ko ay sinundo na nga agad ako ni Ivan. Agad kaming pumunta sa ospital. Kumuha ng OB-GYN at saka doon nagpa-check up. Magto 2 months na raw ang baby sa tiyan ko. Maayos naman daw, sabi nung doktor. Binigyan niya ako ng mga vitamins at kung ano-ano pa. Kumain muna kami ni Ivan at saka binili yung mga nireseta ng doktor pati na rin yung gatas. Pagkatapos ay tsaka kami umuwi ng bahay namin. Kinakabahan ako noon. Hindi ko alam, Mama Mia, kung paano ko haharapin ang mama ko. For sure, madidisappoint na naman si mama. For sure, hindi na naman siya matutuwa. Sino ba naman kasi ang matutuwang magulang na nabuntis sa pangalawang pagkakataon ng anak mo na hindi pa kasal, hindi ba? Pagdating namin sa bahay, nagulat si mama nung makita niya ang napakarami naming dala. Nung kinuha niya yung ibang mga dala, ay nakita niya yung gatas na pambuntis. Nanlaki ang mga mata ng mama ko. Wala pa nga kaming sinasabi ni Ivan ay nabisto na niya agad kaming dalawa. Ano to? Buntis ka, Carmel? Yumuko ako. Ayan na nga bang sinasabi ko sa inyo? Bakit naman agad-agad yung bata-bata pa ni Eliza? Huwag po kayong mag-alala. Pananagutan ko po si Carmel. Nitong weekend po, pupunta po dito ang mga magulang ko. Mamamanhikan po kami sa inyo. Nagulat ako sa sinabing iyon ni Ivan. Hindi kasi namin yun napag-usapan, Mama Mia. Pero sa tingin ko, nung namimili ako at lumabas siya dahil may tinawagan, sa tingin ko mga magulang na niya ang tinawagan niya noon. Never pa po na na-meet ko ang mga magulang ni Ivan dahil nasa malayong lugar sila. Nasa Mindanao kami, Mama Mia, samantalang sila naman ay nasa Visayas. Kaya never pa talaga akong nakapunta sa kanila o na-meet man lang sila personally. Pero nakausap ko na ang mama niya through phone, through video call nung mga panahon na yun. Gulat na gulat ako. Kinurot ko pa ang tagiliran ni Ivan. Anong pamamanhikan sinasabi mo dyan? Babe, di ba sabi ko sa'yo, hindi kita pababayaan. Pananagutan kita and yes, pakakasalan kita kung gusto mo. Halos mangiyak-ngiyak ako noon, Mama Mia. Yung mama ko naman, kahit alam kong disappointed, ay natuwa rin. Ngayong weekend agad, ha? Tama ba ang dinig ko sa'yo, Ivan? Opo. Wag na po kayo maganda. Kami na po ang magdadala ng makakain.
And oo, Mama Mia, Sabado ng gabi. Huwebes kasi nung nalaman kong buntis ako. At 2 araw lang, namanhikan na agad ang buong pamilya ni Ivan sa amin. Nagulat pa nga ako nung alam ng buong pamilya niya ang tungkol sa pagkakaroon ko ng anak na special child na si Eliza. At Mama Mia, ang mas ikinagulat ko ay kung gaano kabait ang mga magulang ni Ivan. Agad nila akong niyakap, lalong-lalo na ang mama niya. Alam mo ba, ang tagal ko nang gustong magkaanak ng babae. Kaso, 5 lalaki tong binigay sa akin eh. Kaya ngayon, may anak na akong babae sa pamamagitan mo, Carmel. Mama Mia, walang halong kaplastikan po talaga. Ramdam ko ang pagtanggap at pagmamahal ng mga magulang ni Ivan sa akin. Napag-usapan agad ng mga magulang namin ang tungkol sa aming pagpapakasal. Ang sa amin sana, bago lumaki ang tiyan ni Carmel, maikasal na sila. Nagulat ako sa sinabi ng papa ni Ivan. Tinignan ako ni Ivan. Gusto mo ba, babe? Ayos lang naman, sabi ko. Ang mama ko ay tuwang-tuwa. Nagkasundo agad sila ng mama ni Ivan at saka pinagkasunduan na ang araw ng kasal. Pagkatapos ng pamamanhikan ay hindi na bumalik ng Visayas ang mga magulang ni Ivan dahil tinulungan na nila kaming asikasuhin ang lahat. Nagrenta na lamang sila ng bahay, Mama Mia. 3 buwan lang ang magiging preparasyon ng kasal bago pa lumobo ng lumobo ang tiyan ko. Mabilis na lumipas ang 3 buwan. Hanggang sa araw na ng kasal ko. Andun syempre ang mga best friends ko, Mama Mia, pati na rin yung pinsan ni Dexter. Habang mini-make-upan ako sa loob ng kwarto ng hotel, ay tinawag niya ako. Carmel, tinatanong ni Dexter, nag-text siya kung saan daw ang venue ng kasal mo. Sa akin din, nag-text din. Sa akin din. Sabi ng iba ko pang mga kaibigan na mga kaibigan din naman ni Dexter. Naku, wag niyong sasabihin kung saan na, pati na yung reception, lalong-lalo na kung saang simbahan. Baka siisigaw yan dyan na itigil ang kasal. Nakakahiya sa mga magulang ni Ivan, sabi ko, at tumawa silang lahat. Kinakabahan ako habang kinakasal ako, Mama Mia. Hindi dahil sa natatakot ako, kundi dahil takot ako kay Dexter. Walang takot ang puso ko sa magiging future naming dalawa ni Ivan dahil alam kong napakabuti niyang tao. Kaya lang kay Dexter po ako natakot. Buti na lang at natapos naman ang seremonyas ng kasal na walang kahit na anumang gulo. Hanggang sa reception ay naging maayos ang lahat. Pagkatapos ng kasal namin, kinausap ako ni Ivan. Sabi niya tumigil na raw ako sa pagtatrabaho. Hindi din naman ako regular sa trabaho ko, Mama Mia. Nasa agency lang po ako at hindi talaga ako empleyado ng pabrika mismo. Kaya sabi niya tumigil na lang daw ako. Maganda naman po ang benepisyo ng kumpanya lalo na sa mga supervisors na kagaya ni Ivan. Kaya tumigil na ako noon sa pagtatrabaho para matutukan ng pagbubuntis ko. Natatakot na rin kasi ako, Mama Mia, na baka kapag nagpakapagod pa ako, baka matulad kay Eliza ang magiging anak naming dalawa ni Ivan. Ayoko, Mama Mia, na magkaroon ng komplikasyon sa pagbubuntis ko. Kaya wala talaga akong tutol nung pinakiusapan ako ni Ivan na tumigil na sa pagtatrabaho. At hindi rin naman ako nagkamali sa naging desisyon ko. Kasi mula nung tumigil ako sa pagtatrabaho ay mas lalo pong nagpursigi si Ivan. Mas lalo po siyang naging mabuti. Mabuti po siyang ama at lalong mabuti po siyang asawa. Lagi siyang nagpo-provide sa amin. At bukod pa doon, lagi po siyang nagbibigay ng oras sa amin. Kung yung ibang mga asawa naiinis sa mga
asawa nilang lalaki na laging nasa barkada o nasa cellphone tuwing day off, si Ivan po ay hindi ganon, Mama Mia. Kapag day off niya, laging kami ng mga bata ang inaasikaso niya. And yes, 3 buwan lang matapos ang kasal namin ay inasikaso na agad niya ang pag-adopt sa anak kong si Eliza. May sakit kasi si Eliza, babe. Kaya kailangan natin siyang ma-adopt para naman maging beneficiary na rin siya sa mga insurances ko. Lalong-lalo na sa health insurance. Kasi kakailanganin natin yun sa kanya, di ba? Umiyak talaga ako, Mama Mia, nung sinabi niyang i-a-adopt na niya si Eliza. Agad naman naming inasikaso yon. At hindi rin naman kami nabigo dahil na-transfer na rin naman sa kanya ang apelyido ng bata. Pagkatapos ma-transfer ang apelyido ni Eliza sa kanya, ay agad ding inasikaso ni Ivan ang tungkol sa mga insurances niya. Lahat, health benefits, kung ano-ano pang benefits, isinali niya talaga ang anak ko. Sa totoo lang, mahal na mahal niya si Eliza, Mama Mia. Naging ama siya kay Eliza. Totoong ama. Ang panganay namin ni Ivan ay isang lalaki. Kaya pati yung anak kong si Eliza ay mahal din ng mga biyanan ko. Kasi siya lang din ang babaeng apo. Kahit hindi naman talaga nila ito tunay na kadugo. Wala pang 3 taon, nabuntis na naman ako sa pangalawa naming anak ni Ivan. Dito ay naging maayos na ang aming buhay. Nakakuha kami ng bahay na katabi lang ng bahay ng mama ko. Mas ginusto rin yun ni Ivan para may makatingin-tingin daw sa akin at makatulong sa akin sa pag-aalaga kay Eliza at sa mga kapatid niya. Alagain talaga kasi si Eliza. Kasi kahit medyo malaki na ang edad niya nung mga panahon na ito, ay hindi talaga siya nakakalakad at hindi pa rin siya nakakapagsalita ng maayos. Puro ungol lang ang nagagawa ng bata. Kaya nakakaawa talaga siya. Pero tuwing Sabado at Linggo kapag walang pasok si Ivan, ay sinisigurado naman niyang pinapasyal niya kami ng mga bata para raw kay Eliza. Para makalanghap ito ng sariwang hangin. Pumupunta kami sa mga sikat na tourist destination sa amin na may preskong hangin. Ganon kabuting asawa at ama si Ivan. Hanggang sa dumating ang isang napakalaking pagsubok sa buhay namin, Mama Mia. Isang pagsubok na hindi ko aakalain na mararanasan ko. Isang araw, napansin kong mainit si Eliza. Normal lang naman sa kanya na nilalagnat from time to time kasi ganun naman talaga siya. Pinainom ko siya ng gamot. Humupa naman, kaya naging kampante ako. Pero kinagabihan, ayun na naman. Nagising ako sa sunod-sunod na ungol ng anak ko. Sa mga panahon na to, nagbe-breastfeed pa po ang bunso kong anak. Kaya pagod na pagod talaga ako sa gabing yon. Pero hindi ko alintana ang bagay na yon. Nung salatin ko ang noo ni Eliza, ay mainit na mainit siya. Kaya pinainom ko na naman ng gamot. Humupa na naman ang kanyang lagnat. Nung sinabi ko yun kay Ivan, ay sabi niya sa akin na ipa-ospital na namin dahil baka meron ng impeksyon yung bata o baka dengue. Nung mga panahon na ito, Mama Mia, ay COVID po, 2020. Mga October, early October po ito nangyari. Agad naming dinala sa ospital ng kumpanya ang bata kasi libre lahat doon. Opo, yung kumpanyang pinapasukan ng asawa ko ay meron pong ospital. Kaya dun kami nagpa-check up. Nung tinignan ng mga laboratories niya ay normal naman po ang kanyang mga blood tests. Normal ang platelet, normal ang hemoglobin. Kaya sabi,
ayos lang daw ang anak ko. Kaya inuwi namin. Pero hindi pa rin tumitigil ang kanyang lagnat. Hindi pa rin nawawala ang lagnat niya. Hanggang sa umiiyak na talaga ako. Kasi nung mga panahon na yon, nararamdaman ko nang nagsisishare na muli ang anak ko. Kaya sinugod ulit namin sa ospital. Sa ospital pa rin nung kumpanya. Gusto kong sabihin noon na ilipat na kami sa mas malaking ospital. Yung ospital na naka-tie up naman sa company nila na isa sa mga pinakasikat na private hospital sa aming lugar. Pero dahil COVID nung mga panahon na yon, mahirap po yung hospital transfer. Ang sabi ng doktor ay obserbahan na lang daw muna si Eliza. Nung mga panahon na ito ay hindi na talaga ako halos nakakauwi ng bahay kasi binabantayan ko na si Eliza. Umuuwi ako from time to time para sa anak ko, lalo pat nagbe-breastfeed pa yung isa. Hanggang sa lumala ang anak ko, Mama Mia. Nagsisishare na siya. Kung ano-ano ng test ang ginagawa sa kanya, pero wala naman pong makita na kahit na ano. Hanggang sa mag-iisang buwan na siya dun sa ospital. Nang lalantang gulay ng anak ko. At dito na nagdesisyon yung doktor na ilipat na nga dun sa pinakamalaking ospital sa aming lugar. Magdating namin doon, Mama Mia, lahat ng espesyalista tumingin kay Eliza. Nasa 11 doktor ang tumingin sa kanya. Hanggang sa isang doktor ang nakapagsabi, merong GBS yung anak ko. Kung ano man yun, kayo na lang po ang mag-research. Pero basta, ang natatandaan ko lang, parang unti-unting namamatay ang nerves ng anak ko mula sa kanyang paa, pataas. Sa totoo lang, Mama Mia, meron pong itinuturok na gamot sa anak ko na nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Nung sinabi yun ng doktor ay halos manlumo ako. Pero yung asawa ko, si Ivan, alam niyo ba kung anong sabi niya, Mama Mia? Sabi niya, sige Dok, turok niyo po. Gawin niyo po lahat. Nang mga panahon na to, hindi na rin pumapasok sa trabaho si Ivan at naka-leave na rin siya dahil siya ang nagbabantay kay Eliza. Kasi yung mga anak ko sa bahay ay nilalagnat na rin. Parang nararamdaman nila yung sakit ng kanilang kapatid. O parang nangungulila din sila sa akin, lalo na yung bunso. Kaya naman, pinauwi na muna ako ni Ivan sa aming bahay. Kilalaking tao ni Ivan. Hindi niya kadugo si Eliza. Pero siya yung nandun, Mama Mia. Tumutulong na magpalit ng diaper. Tumutulong na magpakain, magbihis kay Eliza. Napakaswerte ko kung tutuusin kay Ivan. Hanggang sa lumipas ang halos 4 na araw na hindi ako nakapunta ng ospital. Hindi kasi madali ang transportasyon nung mga panahon na yon. Di din ako marunong mag-drive. COVID pa, Mama Mia. Kaya naman, nung ika-4 na araw ay nagulat ako. Tinawagan ako ni Ivan. Sabi niya, Babe, kailangan mong pumunta dito sa ospital ha. Pumunta ka talaga. Naguguluhan na ako na kinakabahan nung mga panahon na yon. Bakit babe? Ano nangyari? Wala naman, basta pumunta ka lang. Madaling araw akong umalis ng bahay. Nung makarating ako ng ospital ay nakita akong nakaratay na nga ang anak ko. Mama Mia, walang sinasabi sa akin si Ivan. Tinanong ko siya kung ano sabi ng doktor pero sabi niya doktor na raw ang magpapaliwanag sa akin pagdating nito. 7:00 ng umaga nung dumating sa ICU yung doktor. Siya kanya sinabi sa akin ang totoo. Mrs. Malala na po ang lagay ng anak ninyo. Namamatay po ang nerves niya pababa hanggang sa aabot na ito sa puso.
Dok, wala po ba tayong pwedeng gawin? Meron naman, pero walang kasiguraduhan. At kung makakasurvive man siya sa operasyon, magiging lantang gulay siya. Dok, please. Please po, pwede niyo pong gawin ang lahat, please. Mrs. Doktor po ako. At nag-aalala din po ako, hindi lamang sa pasyente ko kundi sa inyo. Tulad ng sabi ko sa inyo, walang kasiguraduhan. Tapos napakalaki pa ng gagastusin. At bukod pa dun, kung sakali mang maging matagumpay yung operasyon, wala ring silbi dahil panghabang buhay ng magiging lantang gulay ang anak nyo. Pahihirapan nyo lang ang bata at mahihirapan nyo lang ang mga sarili ninyo. Alam mo ba kung gaano kasakit yun marinig ng isang ina, Mama Mia, na kahit anong paraan ay wala na talaga para mailigtas at maging matiwasay ang buhay ng anak niya. Alam mo ba, hindi rin magiging mabuti ang lagay niya. Magtitiis din siya habang buhay. Dahil sa sinabi ng doktor, Mama Mia, ay nakapag-desisyon na ako. Tapos sabi pa nila, kung gusto ko raw, ako na raw ang magtanggal nung itinubos sa anak ko. Ano? Ano gusto niyong gawin ko? Ako ang papatay sa anak ko? Ayoko! Sigaw ko. Hindi nila ako napilit kaya pinapirma na lang nila kami ng do not resuscitate o NDR, Mama Mia. Na kapag inatake ulit ang anak ko, hindi na siya i-revive pa ng mga doktor. Punong-puno ng luha yung papel habang pinipirmahan ko. Pagkatapos kong pumirma, ay sinabihan ako ni Ivan na tawagan ko raw si Dexter, yung ama ni Eliza. Ama pa rin siya ni Eliza. Kailangan siyang makapunta para makapagpaalaman lang sa anak niya. Mama Mia, tinawagan ko si Dexter. Pumunta din naman siya, pero alam niyo ba kung ano itsura niya? Naka-face mask. Naka-gloves pa, yung puti. Kulang na lang talaga yung face mask niya, yung puti na parang pang Jabberwockies. Kasi ganun na ganun ang itsura niya eh. At takot na takot pa siya sa virus kasi kasagsagan pa ng COVID nung mga panahon na ito. Oh, ano sabi ng doktor? Pinaliwanag sa kanya ni Ivan ng lahat. Baka may second option pa tayo. Bakit, may pera ka ba? Tanong ko. Tumahimik siya, Mama Mia. Pagkatapos noon ay pinapasok na siya sa loob ng ICU. Gusto sana ni Ivan na samahan ko siya pero ayoko. Ayokong sumama sa kanya. Pagkatapos lumabas ni Dexter ay ako na ang pumasok sa loob. Kinausap ko ang anak ko. Sinabi ko sa kanya na kung nahihirapan na siya, magpahinga na siya. Kasi kakayanin ni Mama lahat. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay agad nag-flatline yung heart monitor ng anak ko. At nawala na nga siya. Mama Mia, nung libing, pumunta naman ang mga kaanak ni Dexter, dala ang isang sapin-sapin. Pero yun lang ang ginawa nila. Pagkatapos ng libing ay nilapitan ko si Dexter. Ano, nakapagpasalamat ka na ba sa asawa ko? Nanahimik si Dexter, Mama Mia. Magpasalamat ka kay Ivan dahil siya ang nagpakaama kay Eliza. Alam mo bang umabot sa 1.7 million yung babayaran namin sa ospital dahil halos 2 buwan kami doon? Alam mo ba na ang mga biyanan ko, pati na rin ang mga iba kong in-laws ang nag-ambagan para mabayaran yung kulang namin sa ospital? Oh, Mama Mia, may insurance po. Kasi under kay Ivan si Eliza. Pero kulang na kulang po. Kinulang po kami ng halos 1 milyon.
Buti na lang yung mga kasamahan ni Ivan sa trabaho ay nag-ambagan. Pati na rin yung kanyang mga kamag-anak, lalong-lalo na ang kanyang mga magulang. Pero nung mamatay si Eliza, Mama Mia, hindi po naging madali sa akin ng lahat. Parang nawalan po ako ng ganang mabuhay. Hindi na po ako masyadong kumakain. Lagi na lang po akong nakatulala. Kinakausap pa ko ni Ivan na wag ko raw pabayaan ang sarili ko. Pati mama ko, kinakausap pa ko. Lagi niyang pinapaalala sa akin na may 2 pa akong ibang mga anak at meron pa akong asawang nakasandal din sa akin at nangangailangan sa akin. Alam mo ba, dumating pa ako sa pinakamadilim na parte ng buhay ko na gusto ko na lang talagang mawala. Hindi na ako lumalabas ng bahay. Kahit tinawagan pa ni Ivan ang mga best friends ko para igala ako sa kung saan-saan, para matuwa ako. Kapag nakakapunta na ako sa isang lugar, hindi ko naman magawang i-enjoy yun, Mama Mia. Dahil ang naiisip ko ay ang anak kong si Eliza. Hanggang sa pinadoktor na nga rin ako ni Ivan. Niresetahan ako ng doktor ng mga antidepressants. Sa ngayon, Mama Mia, 5 taon na po ang nakakaraan mula nung mawala ang anak ko. 5 taon na akong nangungulila kay Eliza. May mga panahon na naiisip kong siguro kaya siya kinuha ng Diyos para wag na siyang magdusa pa. Pero bilang isang ina, nasasaktan pa rin talaga ako kapag naiisip kong hindi ko man lang nabigyan ng magandang kinabukasan ng anak ko. Pero laging pinapaalala sa akin ng mga kaibigan ko na si Ivan ang pinakamagandang regalong binigay ko kay Eliza. Kasi kay Ivan niya naramdaman yung pagmamahal bilang isang ama. Kaya po ako nagsulat ng kwento ko hindi para magmayabang, hindi para kutsain si Dexter. Kaya po ako sumulat ng kwento ko, Mama Mia, para magbigay pugay sa napakabuti at napakabait ko pong asawa. Hindi man siya gwapo sa paningin ng iba. Lalo na kung pisikal na itsura ang ating pagbabasihan. Pero para sa akin, si Ivan po ang pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Dahil bukod sa responsable at mabait, ay napakamapagmahal pa niya. Kung tatanungin niyo ako kung anong nangyari kay Dexter, ngayon ay maayos naman na ang buhay niya. Meron na rin po siyang asawa ngayon, pero ang pinoproblema niya ay hindi sila magkaanak. Hindi ko alam, Mama Mia, pero maraming nagsasabi sa akin na baka yun na yung karma ni Dexter. Ngayon ay gustong-gusto na niyang magkaanak. Maayos na ang buhay nila. Nakakapag-travel na nga sila dahil may kaya po ang kanyang napangasawa. Nakakapag-travel sa ibang bansa. Pero lagi kong naririnig mula sa kanyang mga kaibigan na common friends namin, pati na rin sa mismong pinsan niya, na sinasabi niya raw na baka karma na niya kaya hindi siya magkaanak. Kasi ngayon gustong-gusto na niyang magkaanak, hindi sila binibigyan. Kung ano-anong paraan na ang ginagawa nila, Mama Mia, dahil mapera naman sila. Pero sadyang hindi pa talaga sila pinagkakalooban. Aminin kong meron pa rin akong konting galit sa puso ko para kay Dexter. Kasi kapag naiisip ko ang anak ko, nagagalit ako sa ikaiisip na hindi niya nabigyan ng kahit nakatiting na pagmamahal ang anak namin. Pero hindi ko naman po hinihingi na makarma si Dexter hanggang sa kanyang pagtanda. Sa ngayon po ay maayos ang buhay ko. Malalaki na ang mga anak ko. Laging sinasabi sa akin na pwede pa raw akong mag-anak ng isa para may babae naman. Pero natatakot na po talaga ako, Mama Mia. Natatakot na ako na baka maranasan ko ulit yung naranasan ko kay Eliza. Mukhang hindi ko na po kakayanin kapag maulit pa ang bagay na yon. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Nawa po
ay na-inspire kayo sa kwento ko. At nawa po, yung mga kabataan na nakakarinig ngayon, maisip niyong huwag kayong maghanap ng gwapo o maganda. Yung importante ay yung nilalaman ng puso. Carmel. Ay, grabe wala talagang mga magagandang naidudulot yung pang-aagaw. Wala talagang magagandang naidudulot yung panloloko. Minsan kapag nasa nasa hype ka pa of emotions o kung ikaw pa ang napili, ikaw pa ang pinanindigan, parang na-appreciate mo yun. Kung sa Bisaya pa, gabukad imong atay. Oh, 'di ba? Alam niyo yun kung ano yun? Basta parang yung ego mo, yung pride mo parang nabu-boost, parang may kick of boost, parang ganun. O, ganyan talaga kapag pinipili ka. Pero, wag mo sanang isipin na dahil pinili ka, ikaw na talaga yung mahal. Na pinili ka, sa'yo na talaga liligaya. Baka naman pinili ka dahil hindi na tinanggap nung isa, 'di ba? Meron ngang nagtanong sino nga ba ang mas mahal ng isang lalaki o isang tao? Yun bang taong pinagsisinungalingan niya? O yun bang taong sinasabihan niya ng totoo? Example, kapag ako meron akong asawa at meron akong kabit, hindi alam syempre ng asawa ko na may kabit ako. Pero alam ng kabit ko na may asawa ako. Sa tingin mo ba sino mas mahal ko? Yung asawa kong hindi niya alam, nagsisinungaling ako sa kanya? O yung kabit ko na sinasabi ko ang lahat sa kanya? Sino ba mas mahal ko? Meron nagsasabi na baka mas mahal mo yung kabit kasi sinasabihan mo ng totoo, 'di ba? Kasi pag mahal mo raw, hindi mo niloloko. Pero meron din namang nagsasabi na kaya ka naman nagsisinungaling dun sa asawa mo dahil ayaw mo siyang mawala. Kaya mas mahal mo yung asawa mo kaysa sa kabit mo. Pero for me, personally, wala kang mahal kundi ang sarili mo. Kapal na mukha mo, napaka-selfish mo. Parang ganun. 'Di ba? Bakit kailangan mo pang magkaroon ng kabit kung hindi ka na talaga masaya sa asawa mo, kung tingin mo wala na talagang pag-asa yan, di na talaga kayo liligaya, bakit mo lolokohin? Bakit di mo sabihin sa kanyang totoo? Para, 'di ba? Bakit ganun? Bakit kailangan lang kayo, mga insecure kayo Kailangan mabuboost yung mga nyo dyan. Mga hindi dapat na-boost, 'di ba? Grabe yung mga insecurities ng mga taong ito. Ako naniniwala talaga na yung mga taong naghahanap ng iba, yung mga taong may number 2, may number 3, may mga kabit, in short, yun yung mga taong wala talagang self-confidence. Yun yung mga taong insecure. Yun yung mga taong kailangan pa ng iba para maisip nila o maramdaman nila yung worth nila. And napaka-worthless ng mga taong iyon. Anyways, para sa iyo Rian, ay natutunan mo na sana ang iyong mga pagkakamali. Lahat naman tayo nagkakamali. Lahat naman tayo, 'di ba, nakakagawa ng masama, nakakagawa ng kasalanan. Pero as long as pinagsisisihan mo 'yon, as long as hindi mo na uulitin 'yon, ay ayos lang yun, 'di ba? Wala namang perpekto sa mundo. Pero kapag alam mo nang nagkasala ka, ikaw pa yung matapang o di kaya inuulit-ulit mo pa, ay hindi na yun pagpapakatanga na yun, girl. So sana wag mo nang ulitin yung pagpapakatanga mo. And to Roy, ang kapal-kapal ng mukha mo, boy. Ganun. Sana nga, magbago ka na rin, 'di ba? Bago pa mahuli ang lahat. Anyway, sa inyong lahat, kung mahal niyo pa pala ang asawa ninyo, ang inyong mga boyfriend or girlfriend, huwag niyong lolokohin. Kung hindi niyo na mahal, huwag niyo ring lolokohin. Sa kausapin ninyo, sabihin niyo, "Oy, hindi na kita mahal. I'm so sorry. I tried everything." Pero hindi na talaga. Ganun. 'Di ba? Kasi alam niyo yung panloloko talaga, nakakasira talaga yan ng puso, nakakasira ng isip, napapatanong ka talaga, what is wrong with me? Anong kulang? Charot. Anyways, maraming salamat sa pag-abot nyo sa puntong ito ng ating kwento, kahit na eto po ay replay.
mula sa ating kwento nung 2 years ago, nandito pa rin kayo. Syempre, para ito sa ating mga bagong subscribers, 'di ba? Meron tayong mga bagong subscribers na hindi pa napakinggan ang kwentong ito. At kung wala naman kayong ginagawa, ipakinggan nyo ulit. Ganun lang yun. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia na hindi pa pala aalis dahil magbabasa pa pala ng mga pa-shoutout. Syempre, una nating sina-shoutout lagi ay ang ating mga dakilang members na laging nandyan at nagmamahal sa atin at nakasuporta. Ay ako sa ating mga members na si Freaky0407, kay Mila Raduban, maraming salamat. Gail Easy, Maureen Tugab, Maria Elena Abe, Evelyn Kawit, maraming thank you. Dayan Martinez, hello din kay Snack Dax, kay Benson Boyser, kay Marlia Giana Shane. Hi Marlia Giana Shane, maraming salamat sa iyo. Hello rin ako kay Gimaras Girl at kay Colleen Bueno, ang mga nagbabalik nating mga members. Hi din syempre sa ating mga subscribers na kahit di pa kayo magpa-member, ayos lang naman yun. Basta lagi pa rin kayong nandyan at nakasuporta sa atin. Walang problema yon. Hi ako kay Carla Jane Liever. Maraming salamat. Hello rin kay Elizabeth Lagunday, kay Richard Parr, Marvy Montesilio. Maraming salamat. Jaime Rodriguez, Gladys Bakbak, Ruby Jean Malgana Jean pala ito. Hi, maraming salamat. Hi din kay Charlene Baclohan. Hello rin kay Mercedes Esteban, kay Fredeline de la Cruz. Maraming salamat. Gail Easy, thank you very much pa ulit-ulit mong pagko-comment ha. Bemeline Lumapag, maraming thank you. Hello rin nako kay Pinay Mama 143. At sa lahat ng nakikinig sa atin, maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagmamahal at pagsuporta sa channel na ito. Kung meron po kayong sariling kwento ng buhay na nais nyo pong i-share para atin pong ma-share sa iba, all you have to do is to email that to us. Ayan po ang ating email address sa baba, mamamia cdo0317@gmail.com. My name is Mama Mia na laging nagsasabing mahal na mahal ko po kayong lahat. I love you so much. Mag-ingat po kayo palagi hanggang sa susunod. Babush! Paalam!